umaga pa lang kanina, dami nang bumili, no? Alas 6, yan, from Coronadal proper, yan dito lang sa amin, sa Pulomolok. Yan, at saka yung ano naman, taga Pulunuling. Yan, napakadami. Alas 9 naman yung taga Pulunuling. Yan, daming blessings dito. Yan, nabilin din tayo ng IG natin at isang SG. Yan. Kaya paldo-paldo tayo, no? Umaga pa lang ngayong linggo. Pagkalabas ko dito, napaka-behave na ng mga manok natin, no? Dahil nakainom sila ng tubig, kompleto na. Yung iba kumakikikay na lang, itong mga Rhode Island Red na to. Yan. Yung iba kumahapon na. Yan. Kasi alas 5 na rin dito sa lugar namin. Yan, medyo na-busy kami. At ngayon ako nakapag-vlog, alas 5. Yan. Pero at least hindi tayo umabsent, no? Okay lang yung late. Importante, hindi tayo umabsent. Yung topic natin ngayon ay bakit nga ba napakabenta ng mga manok natin, no? Nakita niyo naman kahapon, kung hindi niyo nakita, please manood lang po kayo ng vlog natin kahapon. Ang dami nating sisiw, no? Ngayon po, kakaunti na lang. Papakita ko rin sa inyo yung mga sisiw natin. So, ito yung mga dahilan kung bakit nga ba malakas yung benta natin dito sa ating mga alagang manok, yung mga sisiw nila. So, ngayon, production ko lang, nagfo-focus lang po ako sa pag-produce ng mga sisiw, no? Yung sisiw na pwedeng maging materyales para sa inyong backyard or farm. Sa ngayon, ay pinakamadami kong production ay pure breed lang po. So, pure breed, which is Rhode Island Red. Yan. Yung ating Rhode Island Red pa rin yan, Black Astolorp. Yan. Sa hybrids natin, yung crossbreeding natin, limited stocks lang muna. Yung Shamo Native naman, kakaunti lang din po yung stocks. Yan. At yung Shamo Giants natin, patuloy pa rin. Yan. No? So, dito tayo sa labas. Dahil nga, sa sisiw muna tayo at sa itlog ng ating mga alaga. Yan. Ngayon, nililinisan ng isang pogi natin dito yung mga itlog. Yan. So, yung paglilinis ng itlog ay tubig lang po yung gamit namin. So, bakit nga ba tubig lang at saka brush? Dahil minsan kasi, no, yung sabon, kapag alam mo, di ko alam anong brand yun, tas matapang siya, yan, pwedeng masira yung similya sa loob ng itlog. So, dahan-dahan lang naman yan, flowing water, tsaka brush. Importante malinisan lang. Yan. About naman sa pag-disinfect, disinfect namin yung incubator bago namin nilalagyan ng mga itlog. Which is, yung gamit namin, Microban Avi. Yan. Meron namang Microban GT, pero Microban Avi kasi ay nakafocus po para sa poultry. Yan. Yung GT naman, hindi ako nagkakamali, para yon sa mga piggery. Yan, no? Kung halimbawa naman wala pong Avi sa inyo, pwede naman yung GT. Ito yung napahatch natin kahapon. Nagsisimula na silang mag-cracks. Yan, yun o, may nagka-cracks na. Yan. No? Within 2 days yan, harvest na naman yan. No? At ngayon naman, dahil ka 5 days na, maglulod na naman kami ng aming mga itlog, no? Na i-incubate. Yan. Para maging sisiw. Kahapon, dami nating mga sisiw. Yan. Pero ngayon, dahil simula kanina, nag-start na kami ng releasing, yan, kaunti na lang yung aming sisiw. Yan. Ito na lang yung natira, no? Madami to kahapon. So, dito naman, sa ating, sa show type na Rhode Island, meron akong 4 dito, at isa na lang na Jersey Giant. Yan. Ay, ano pa pala? 6 pa na show type. Yan. No? Ito yung kinagandahan dahil nga ako po nakafocus sa marketing natin dito. Yan. So, napaka-importante ng market dito sa pag-aalaga ng manok. Yan. So, itong dalawa na to, yan, sila na yung nagtatrabaho dito sa manukan. Tinutulungan tayo para gumanda yung manukan, maging malinis palagi. Yan. Sa harvest naman at saka loading sa itlog, yan, sila din po yung makakatulong ko dito. Yan. No?
Tinutulungan po nila ako para mas mabilis yung trabaho. No, kapag mabilis kasi yung trabaho at saka malinis, yan, napakaganda po para sa mga manok natin, no? At syempre para sa atin, di tayo mahihirapan sa mga sakit-sakit, no? At mabilis yung market natin. Yan. Bakit naging mabilis yung market? Maganda yung paligid, no? May mapapakita ko sa mga buyers natin, yan. Kapag ganun po, no, ako'y naka-focus agad sa social media accounts natin, yan, YouTube and Facebook. Yan. Napapakita ko sa mga audience natin na maganda yung manok natin. Kaya, nauubos din agad yung ating mga alagang manok, no? Dahil din po yan sa tulong ninyo, kaya lumalago din po yung negosyo natin. Yan. About naman sa feeds, alam ko mahal yung feeds ngayon, no? Pero, ako po yung nagpagawa ng yung dalawang agrivet, no, para po makatulong sa inyo para makabili ng murang patuka. So ito na yung mga Shamo Giants natin, no. Dito din po sa manukan natin, hindi lang din po isang breed, no, kundi ilang breeds din po yung meron tayo dito. Yung purpose nun, para maraming pagpilian yung ating mga buyer. Yan. Yung mga buyer natin na kahit isang breed lang yung kanilang gustong bilhin, pag nakapunta sila dito, naaakit sila sa ibang breeds, kaya nakakabili sila. And ganyan po yung kinagandahan ng manok business. Yung sa lahat, sobrang bilis po paramihin ng ating mga alagang manok. Yan. Dahil po ang manok, no, halos araw-araw may itlog tayo nakukuha. Yan. At nakadepende po yan sa inyo kung kailan nyo gusto, no, or ilang araw yung gusto nyo pagitan ng pag-load at pag-harvest. Kung ilang araw kayong nag-load, ilang araw na alam mo, dito sa akin, kada 5 araw, yan, yun yung pag-load namin. Kada 5 araw, meron kaming harvest. Meron din po kaming mga ilo-load. Yan, no? Harvest, nire-release. Yan. Ito naman yung mga Shamo Giants namin. So, nakaschedule to ngayong hapon para sa ating mating. Yan, meron tayo dito napakagandang babae, oh. Yan. Meron din tayo dito sa kabila. Yan. Gaganda. Medyo madilim lang dito. Kasi nasa likod ito banda na part, no? Dito ko sila nilagay para relax sila, no? Napaka-relax. May init man dito pero kakaunti lang. Yan. Kita nyo na napakaganda po ng kanilang pasilungan. May yero pa. Yan. Dito yung mga broodcocks natin. Dito si Kronos.